Sa tulong ng patuloy na cyber patrolling o pag-iikot sa cyber web ng National Bureau of Investigation, Cybercrime Division o NBI-CCD, natuntun ang di umano'y nangyayaring human trafficking o bentahan ng mga Filipino online sa loob ng ilang condominium units sa Pasay City. Sino ang nasa likod ng di umano'y malawak na online pambubugaw na ito? Nung na-discover niyo po yung operasyon nito online, ano ho ang nakapukaw ng atensyon ninyo kumpara sa ibang online operation? This had been going since pre-pandemic, itong ganitong klase ng modus. Pinopost itong mga babae sa social media applications and then nakapost doon yung pictures nila. We determined na ito ay nag-ooperate sa isang condo residence dyan sa may Pasay. Ang modus, may menu kung saan pipili ang kliyente ng babae at ng serbisyong gustong i-avail. Aba, ibang klase! Online registration lang ang peg. Sa isang messaging app na na-penetrate po ng NBI, na-discover nila kung paano ibugaw online ang mga babae sa kanilang mga parokyano. Lumalabas na mayroong mga dayuhan, pero karamihan sa mga babaeng inilalako online, puro Pilipina. Makalipas ang halos isang buwan na pagmamanman at pagkalap ng ebidensya, September 6, 2024, kasama ang resibo, nagkasa ng malawakang operasyon ng NBI-CCD at ibang departamento ng NBI. Unang-unang inikutan ng mga otoridad ang target location. Asan power team? Yan. Ito. Yang sa dulo. Ito ang strike natin. Yan. Halos lahat. Kaso may ibang area pa. Ibang area pa tayo na hindi dito. Anim na building. Sunod lang kami sa inyo, Chief. Sa hudyat ng isang asset, pinasok na ng mga otoridad ang 6 na condominium unit sa Pasay para mahuli ang nasa likod ng paglalako ng mga babae at masagip ang mga biktima. Ito sir. Hindi. Dito ka. Sa'yo dito. Disable. Pagay mo yung password. Pagay mo yung password. Password. Bakit po? Sa unang unit, bumungad ang 4 na babaeng ito na tila walang kamalay-malay. Ang ilan natulala at naiyak dahil sa takot. Relax lang kayo. Saan po dito? Hindi ko kasi alam eh. Relax lang ha. Isisip lang namin kayo ha. Sa pagkakalugog ng mga operatiba kasama ang resibo, nadiskubre din ang ilang mga damit na ginagamit daw ng mga biktima sa kanilang mga booking. Kukulong po kami. Hindi, ilan po kayo? 4. 4. Sige, upo lang kayo, upo. Sa ibang units naman, naabutan ng sinasabing stay-in na mga biktima. Ngayon, may information kami na dito diniting yung mga traffic victims. Dito yung temporary quarters nila. Namataan din ang computers at laptop sa isang kwarto kung saan daw isinasagawa ang malalaswang transaksyon. Yun ho ba mga biktima na binabanggit nyo rito online lang silang binubugaw o old school, yung binibitbit patungo sa customer? Pinupost nila itong mga kababaihan sa social media application. Ah. And then doon sa social media application na to, doon po namimili itong mga kliyente. After booking, sasabihin na po kung saan room diretso and then pupunta po doon yung biktima natin. Apo. Doon na rin po nangyari yung bayaran. 4 hanggang 14,000 raw ang bayad sa mga inaalok na serbisyo at ang kalahati nito'y napupunta di umano sa kanilang mga boss na nag-aalaga sa kanila. Mga dayuhan daw ang madalas na parokyano ng mga Filipinang na-rescue. Mostly ang mga parokyano nito, mga POGO workers. So after doon, magbubook sila, sasabihin kung anong room ang pupuntahan nila. Pagdating nila sa room na yon, nandun na yung sa kadarating yung ating biktima. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel